makapangyarihan. Alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat. May siyang dahilan kaya't dugo'y dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak, upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita, dahil sa pagkakabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon, marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari, pag sila'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang di na balita kahit nakailan, at maunawa ang di pa narinig ni naman. Sagot ng mga tao, sino ang naniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makakapagpatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng suliyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tinis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan. Ni hindi uminik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala man lang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya'y pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko.
Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya'y may isagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kaniyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanila'y sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpapahayag mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakanta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dinindig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alam ko kayo ay pagod, pero walang binatbat ang pagod natin sa hirap na naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. Kayo nakakaupo pa, nakaluhod pa kayo sa malambot. Si Jesus ay walang masarap na karanasan at pakiramdam habang siya ay nakapako sa krus. Okay. Una, kung pwede lang palakpakan ay papapalakpakan ko Kaya lang ay hindi pwede. Dapat malungkot ang simbahan sapagkat kahit kanina kami nag-practice nito, lalo na si Father Peter, maganda niyang naawit ang mapakahabang bahagi ng pasyon ni Kristo. Makatuwa naman, Father Peter. Anyway, tayo ay nasa tahimik na pagninilay-nilay sa pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Ang dahilan, binanggit sa pagbasa kaninang first reading, at dinala ni Jesus sa krus, taglay sa kanyang katawan ang lahat ng kasalanan ng tao. And He Himself bore our sins in His body on the cross. Madali ang makakita ng mga tao na magbo-volunteer na mamatay.
Subalit mahirap makatagpo ng mga tao na magdurusang katulad ng kay Kristo. True, it is easier to find men who will volunteer to die than to find those who are willing to endure pain with patience. Subalit, pinili ni Jesus ang magdusa, ang magtiis, ang maghirap, ang mamatay, all because of His love for us. Gusto niyang iligtas niya tayo sa impyerno. Yes, according to Saint Augustine, God had one Son on earth without sin, but not without suffering. Pwede niyang iligtas ang daigdig sa paraang hindi siya magdurusa. Subalit, there is no backup plan for salvation. Sapagkat napakalaki kamatayan ang bunga ng kasalanan, kamatayan din ang dapat kabayaran. Pinili ng Diyos ang magdusa sapagkat siya'y nagmamahal at labis ang pagmamahal. Totoong kasalanan ang nagdala sa Kanya sa Kalbaryo. Subalit, hindi mga pako ang nagbayubay sa Kanya sa krus. Nails didn't hold Jesus to the cross. Love did. Bagamat ang alam na alam natin sa gisag ng pag-ibig ay puso, ngayong araw na ito ng Biyernes Santo, itinuturo sa atin the best symbol of love is the cross. Katulad marahil ng inyong nababasa, because heart stops beating, but the man on the cross never stopped loving. He made us His own sa pamamagitan noon. Naparito siya sa lupa, nagdusa at nabayubay sa krus upang pagbayaran ang hindi naman niya utang, sapagkat tayo umutang na hindi natin kayang bayaran. He came to pay a debt He didn't owe, because we owed a debt we couldn't pay. Kaya nga bagamat inaalaala natin, ginugunitahan natin ang kanyang pagdurusa, ang kanyang paghihirap, ang napakasakit na karanasan ng mabayubay sa initan, nakapako sa krus. Bagamat ginugunitahan natin iyon, magandang alam natin, we do not glorify His suffering. We do not glorify Jesus' death. We glorify more than that, His love for us. Yun ang higit natin inaalaala. We glorify not His suffering, not His death, but His love. Yes, He is God without sin, but without suffering. Bakit? Upang tayo na makasalanan ay hindi magdusa sa impyerno. Binigyan ng Diyos kung magkagaya ng tunay na kahulugan ang pag-ibig, katulad ng inyong naririnig palagian at nababasa. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga minamahal.
Sa krus na ilang sandali pa lamang ay pararangalan natin, itinuturo sa atin ang katotohanan, apart from the cross, there is no other ladder by which you may get to heaven. Dapat tanggap ng Katolikong Kristiyano na kung hindi sa krus, walang kaligtasan, walang langit para sa kaluluwa ng tao. Pinili ng mga nagsisisigaw na mga tao si Barabas, hindi sapagkat mahal nila si Barabas, kundi sapagkat they hated the truth. They hated Jesus Christ Himself. At ang katotohanan ang krus ay may mahalagang buhay at papel sa buhay natin sa ating kaligtasan. Huwag nating kalilimutan ito. Ang buhay ay batbat ng pasakit, batbat ng hirap, batbat ng dusa. Pero tandaan natin, kaya ang paghihirap ni Jesus ay nagdulot ng kaligtasan sapagkat dinala niya ito. At kasama si Jesus ng krus na iyon. Sa krus natin sa buhay, sa mga paghihirap natin sa buhay, sa ating pagkakasakit, sa mga problema, huwag kayong bibitaw kay Jesus. Na kay Jesus ang tagumpay at yun sapagkat tayo kanyang minamahal. Itutuloy natin ang pagdiriwang natin ng banal na ng ating Sitayo ang lahat para sa panalangin pangkalahatan. Para sa banal na simbahan. Idalangin natin. Hello, Marcus. Idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkubkob, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob upang tayo bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo makasamba sa Diyos, Ama nating makapangyarihan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Kaysa ni Yesu Kristo. Kaysa ni Yesu Kristo, Ama namin makapangyarihan sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayan ang naghanap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa Santo Papa. Father, kayo dyan.
Idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco. Ninirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Idalangin din natin si Gilbert na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono at ang kabilang sa sambayanang Kristiyano. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama namin makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Binigyan mo ang aming pagluhod para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga taong inihahanda sa pagbibinyag. Idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugong sa pagtawag ng Diyos Ama nating magkapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang sa kapagpapatawad ng lahat ng kasalanan ay sa pagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na puong mahal.